Uy, may bariya. Ay, piso lang. Batang ayaw sa piso, tuturuan kita ng leksyon. Huwag kang matakot. Ipapakilala ko lang sa'yo ang bayaning nasa 1 piso na nagngangalang Jose Rizal. Sino po ba si Jose Rizal? Si Jose Rizal ay isa sa mga pinakatanyag na bayani sa kasaysayan ng Pilipinas. Siya ay isang manunulat, scholar at doktor na naglingkod sa kanyang bansa sa panahon ng kolonyalismong Espanyol. Siya ay pinanganak noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Siya ay anak ni na Francisco Mercado at Teodora Alonso, dalawang magulang na may mataas na pagpapahalaga sa edukasyon. Halika't balikan natin ang mga alaala niya kasama ang kanyang ina na kanya ring naging unang guro. Guido. Pepe? Nasaan ang isip mo, iyo? Wala dyan sa binabasa mo. Tama ba ako? Opo. Tama ako. Opo. Oh, Di ko po kasi maintindihan ang aking binabasa. ipinaliwanag ko naman sa'yo, hindi ba? Sinasanay natin ang iyong pandinig at pagbigkas sa Espanyol upang makaagapay sa iyong pangunawa. Kapag hindi naiintindihan, magtanong ka. Bata din po pala si Rizal. Naging bata din siya tulad mo, pero hindi na ngayon. Nag-aaral din po pala siya. Oo, naging mag-aaral din siyang tulad mo. At dahil sa kanyang angking talino, marami itong nakamit ng mga karangalan. Halika at balikan natin ito. Si Rizal ay may mataas na marka sa mga asignaturang tulad ng filosofiya, pisika, chemistry at kasaysayan. Natutunan ito ng pagguhit, pagpinta at pagmodelo sa clay. Nakapagtapos si Rizal sa Ateneo bilang isang land surveyor at nag-aral ng filosofiya at literatura sa UST. Nang kanyang malaman na may diferensya sa mata ang kanyang ina, nagpa siya itong kumuha ng medisina upang matulungan ang ina. Pumunta ng Madrid si Rizal at doon nakapagtapos ng medisina. Noong panahon ni Rizal, hindi maganda ang kalagayan ng Pilipinas dahil sa pananakop ng Espanyol. Maraming hindi magaganda at tamang pangyayari ang nakapaloob dito. Dahil sa takot ng mga Pilipinong sila'y paslangin, mas pinili nilang sumunod kahit na ito'y labag sa kanilang kalooban. Dahil sa mga pangyayari ito, si Rizal ay hindi nanahimik. Lumaban siya gamit ang kanyang panulat. Panulat po? Gaya ng lapis? Tsaka ballpen? Paano po yun? Lumaban si Rizal gamit ang pagsulat. Sumulat siya ng mga nobelang hangos sa mga pangyayari sa Pilipinas. Isa akong man, kalabang kong lahat, pati ang sarili ko. Noong pa man ay mahilig ka ng bumangga sa pader. Lalo na kung ang pader ay hindi nagsasabi ng katotohanan. Dahil dito, namulat at nagsilbing liwanag si Rizal para sa lahat ng mga Pilipino. Nagsimula silang lumaban para sa ating kalayaan. Lahat ng bagay na isinulat ay nakaugat sa katotohanan. Ano ang sigaw ng mga nabi? Pamatay mo na! Hindi ba responsibilidad ng isang manulat ang isulat ng katotohanan? Kanino man ito paano? Ngayon ay pinaputol na natin ang ating kaugnayan sa mga Kastila! Sulat ng traitor, Dr. Rizal. Ilabas ninyo ang inyong mga sedola! Ano ang nagtitiyak?
sa ating bayan. Ninyo ang mga sentro at pagkaisa tayo sa himagdikan. Makinaalam Pilipino bilang kapatay ng tatahimik na lang ba tayo? Handa ba kayo lumaban? Hanggang kamatayan! Hanggang kamatayan! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay si Dr. Jose Rizal! Ngunit sa kabilang banda, ito din ang nag-udyok sa kamatayan ni Rizal. Consumatum est! Bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa kasaysayan ng bansa, ang larawan ni Jose Rizal ay naging bahagi ng mga barya at pera sa Pilipinas. Partikular ang kanyang larawan na nakalagay sa piso. Ito ay isang patunay ng patuloy na pagbibigay parangal kay Rizal bilang isang bayani ng bansa. Si Jose Rizal ay isang inspirasyon para sa mga Pilipino at ang kanyang mga kontribusyon sa kasaysayan. Gaya ng piso, hindi makakabuo ng 5, 20 o 1,000 kung wala ito. Ganoon din si Rizal na kung hindi dahil sa kanyang mga ginawa ay wala tayong kamulatan at kalayaan ngayon. Kaya't pahalagahan natin ang piso at ang kasaysayan ng bansa. Bruh. 君の虜になってしまう